and yung need sa atin ng future generation. So, kaya tayo ay mga tunay na mga disciple. And then sabi po dyan, yung disciple na makakapag-relay ng 5 authorities. Explain ko po yan mamaya yung 5 authorities. Para saan po? Sa 5,000 tribes. Parang imposible po nating marating yung tinatawag na 5,000 tribes, no? Parang malayo po ito sa katotohanan. Pero dito pa lang po sa age natin ngayon, sa panahon natin ngayon, napakarami na po ng iba't ibang klase ng tribes. No, sobrang dami na po. Ano pong ibig sabihin nun? Yung mga tribes po ng iba't ibang pagkilos ni Satan, yung mga tribes po na iba't ibang culture na nangyayari sa paligid, tribes din po iyon. Yun po yun. Doon muna po tayo bago po tayo makapunta sa iba't ibang tribes. Kaya importante po na tayo bilang mga anak ng Diyos, meron din po tayong system. Alam niyo po ba yung cellphone, di ba? Meron siyang chip. Yung laptop, meron siyang chip. Tapos yung cellphone, yung Samsung, from time to time, kukulitin ka niya kung kailangan mo nang mag-update Diba? Kasi napaka-importante yung system sa loob ng cellphone para mas magamit yung cellphone ng mas maayos. Diba? Ganun din po sa ating mga buhay, sa loob ng church, kailangan lagi po tayong magkaroon po ng system. Huwag po tayong magpakain sa system. Because tayo po mismo yung maging system. Na, importante po yan na yung system na ito, dapat po itong nakakonect sa 5,000 tribes. Yung system na po ito, dapat yung nasa loob po nito is yung tinatawag po natin 5 authorities. So, nawa yung simbahan natin, for sure nandun na tayo, in progress na tayo doon sa pagkakaroon ng system. But yes, kahit saan ka po pumuntang lugar, sa school may system, sa company may system, kahit saan po merong system. Kaya sa loob din po ng ating church, dapat tayo po ay maging system. Ang pinaka-importanting system po ng church is yung mga remnant. Na mag-start po tayo sa mga remnant. Remnant, hanggang remnant leaders, hanggang maging summit leaders, hanggang maging top summit leaders. Diba? So importante po na sila yung unang maging system. Dapat yung system po na biblical system. Hindi po natin kailangan dumaya sa iba't ibang sistema. Dapat yung sistema po na nasa sa atin, nasa loob ng church, dapat yung sistema din po sa loob ng Biblia. So, importante po yung system na yun. So, ano po yung ibig sabihin ng 5,000 tribes? Ito po yung mga iba't ibang klase ng tao na mamimit natin, iba't ibang klase ng mga mindset na mamimit natin, iba't ibang klase ng background na mamimit natin. So, sobrang dami pong klase ng tao na may encounter natin. Kaya importante po na tayo po ay hindi lang nakapokus sa isang remnant. Dapat ito po ay tinatawag po natin top remnant or summit remnant po. So, even yung success system, yung material system, lahat po ng klase ng system. Yung mental problem, di ba? Napakarami po ngayong nagkakaroon ng mental problem. Even po yung tawag dito yung social media system. Nasa age po tayo ngayon ng social media no? Nandun po tayo sa sistema ng ganon. So, kailangan po na pagtagumpayan natin yung ganyang klaseng sistema sa pamamagitan po ng system na nagagaling po sa Biblia, sa Bible. So, ayun po. Ang ibig sabihin lang po nun, kailangan po natin mag-establish ng mas marami pang mga need disciple. So, tanongin niyo yung sarili niyo, kailangan ba ako? Ako ba isang disciple na laging kailangan? Diba? So, importante po yun. And ano pa? Sa mundo ngayon, there's so much yung increase po ng mental illness. Dahil po ang mundo ay, kumbaga, nagde-develop na din po yung mga mental problem. Dati po nag-ministry po ako sa yan kasama ko dati sila, Teacher Angel. Minsan nagpupunta po kami sa rehab, na-share ko po yun, sa rehab. Pupunta po kami sa kulungan, so masama-sama lang naman din ako doon. So, nakita ko din yung struggle ng mga
iba't ibang klase ng tao, mapamayaman, middle class, low class, high class. Lahat ng klase ng tao, walang ligtas pagdating sa drugs. No, wala silang ligtas pagdating sa drugs. Talagang kinain sila ng sistema ng droga. And dun sa 10 na yon, na 10 pasyente po yung tawag sa kanila. Sa 10 pasyente, pag nakagraduate na po sila dun sa rehab, syempre pauwi na sa bahay nila. Mga 7 doon, 8, binabalik. Ibig sabihin, nauulit lang yung sistema ng droga sa buhay nila. So kaya importante po na alam natin kung ano yung pwede natin gawin dun sa mga taong gano'n. Ang first course ko po na choice ko po talaga is ABCom. BACom na ngayon BACom. Pero nag-shift po ako ng psychology bukod sa na-influensyahan po ako ng mga friends ko. Na-realize ko din talaga na in the future, mas marirelate ko yung course na yun. Si Angel Psych ka din, di ba? So, mas marirelate mo kasi yun kasi pag yung tao lumapit po sa isang psychologist, of course, meron silang mental struggle. And yung, kumbaga, yung training nila, yung napag-aralan nila, yung proseso nila, for sure magagamit nila yun. Pero hindi nila mareresolve yung root or yung cause ng problem, yung spiritual problem. Kaya doon nagpapasok yung ating identity bilang disciple na ma-share yung gospel. So that yung mga tao na yon magkakaroon ng healing. So ano yung mga kailangan natin? Yung mga disciple na may gospel. Regardless kung ano yung pinag-aaralan mo ngayon, kung IT ka man, may engineer tayo dito, may teacher, di ba? Ang importante, meron kang gospel. Yun yung pinaka-importante. So, we have also preparation sa 5,000 tribes. Taas mo yung 3-day weekend. No, kasama po yun sa preparation natin, yung tinatawag na 3-day weekend. Wala pa tayo sa ngayon, but in process, pag-pray natin na ma-continuous natin yung Friday, Saturday, and Sunday. Friday, ang pagkasabi doon, may prayer meeting. Saturday, ito yung mga talent na mga remnant. So please, if you have time na ma-continue yung mga classes natin, sa music man yan, sa English, importante po kasi yun. And then yung Sunday, of course, lahat tayo ay nagsasama-sama para magkaroon tayo ng victory sa worship. So yun po yung way para ma-meet po natin yung blessing of 5,000 tribes. Hindi po siya obligation, kundi blessing po yun sa atin. No? Mag-start muna tayo kung saan tayo nilagay ni Lord. Marami pong iba't ibang klaseng tribes sa paligid natin. No? And sa atin pong number 2, yan yung taas mo so. Number 2, always yung 3 years, 40 days, and 10 days. Ayan. So, naturo ko to last time. Si Jesus, diba, yung ministry niya, most of his ministry, ginawa niya po yan sa loob ng 3 taon. And then, yung 40 years. And then, yung mga disciple, dyan po pumapasok yung 10 days. Ano yung sinasabi ni Jesus sa 3 years niyang pagtuturo? Diba? Discard everything. Alisin mo yung mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan. Pero yung mga tao, yung mga bagay, yung iniipon nila, yung hindi tinuro ni Jesus. Diba? Kaya tinuturo dyan ni Jesus, discard everything, carrying the cross, and next mga basahin natin yung Mateo 16:24. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino man ang nagnanais sumunod sa akin, ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Diba? So, medyo mahirap yan na itatakwil mo yung sarili mo. Siguro alam ni Jesus na hindi mo siya kayang gawin 100%. Kaya, yung sinasabi niya dyan, itodo mo na. Kasi, more chances tatawad pa tayo eh. Diba? Hindi 50% lang hindi ko talaga kayang itakwil yung sarili ko.
Diba? So, kaya sinasabi niya na itakwil mo yung sarili mo. No, ibig sabihin, sumunod ka sa Kanya. And Acts 2:42. Sabi diyan, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa mga turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Araw-araw silang nagkakatipon sa templo, nagtitira-piraso ng tinapay sa kanyang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga naliligtas. Amen. So, always, di ba? Always sila dyan nagkakatipon-tipon. So, that's why we have prayer meeting eh. Na at least yun yung pinaka-accessible sa atin. Dati sa church namin, Mrs. Angel, pupunta ka talaga sa church, prayer meeting. So, minsan may devotion pa. Gigising ka talaga ng umaga para ng devotion. So, ngayon, we're doing it online, so mas accessible sa atin. Ano pa? Nagkakaroon sila ng worship, fellowship. No? Kaya ibig sabihin po nun, nagkakaroon sila ng imprinting sa isa't isa. Sinusuportahan nila yung bawat isa, tinutulungan nila yung bawat isa. So, importante po yan. And doon sa binasa natin kanina, yung denying yourself is alisin mo yung selfish na pag-uugali. Diba? Parang setting aside your selfish interests so that you can follow Jesus. And taking up one cross. Ibig sabihin, willingness to endure whatever may come, including suffering, pain, and death. Hindi porket nag-decide ka na sige, susunod na ako kay Jesus, susunod na ako sa Panginoon, magiging madali na yung buhay mo. Minsan, the moment na sumunod ka, dun pa siya magiging mas mahirap. So iba-iba, depende sa Diyos kung paano ka niya pasusunurin. Pwede ka niya munang pahirapan bago ka sumunod, pwede ka naman niyang sumunod ka muna bago maranasan yung challenges. Ang importante is yung goal niya sa iyo ay sumunod. Diba? Ibig sabihin nun, hindi magiging madali yung pagsunod. And number 3, si Paul. Galatians 2:20, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. So, nawa ito yung ating habulin. No? Ito yung ating, huwag tayong habol ng habol kung saan-saan. Ito yung dapat nating hinahabol. Yung si Kristo na yung mabuhay para sa akin. Diba? So, kailangan kagaya ni Paul, ito rin yung maging confession natin na kung ako man ay nabubuhay, hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo na yung nabubuhay sa akin. And ewan ko na lang kung magpo-continue ka pa sa mga tawag ng mga wrong imprints mo, wrong nature, kung si Kristo na talaga yung nabubuhay sa atin. So, nawa maging prayer topic din natin itong confession ni Paul sa Galatians 2:20. And next month. Wala pala dyan. Basahin ko na lang yung Acts 9. Anong verse ba ito? 9:5. Naglakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumbas siya at sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako si Jesus ang iyong inuusig, tugon ng tinig sa kanya. So, nung time na to, ito yung turning point. Kumbaga sa ibang salita, breakthrough. Yung turning point ni Paul para gamitin siya ng Diyos for mission is ito. Yung nagpakilala sa kanya si Jesus. Kasi, di ba nga nung una,
pinapatay niya yung mga naniniwala sa Diyos. Di ba? Ayaw niya ng mga tao na may pananampalataya kay Jesus. Kaya nagkaroon ng turning point na nagpakilala sa kanya si Jesus. So hindi ko alam kung ano yung turning point ng buhay ng bawat isa sa atin, pero for sure, may nakalaan na turning point sa buhay ng bawat isa. Hindi ibig sabihin nag-a-attend na tayo ng church is turning point na yon. Lagi pang may iba pang turning point ng Diyos sa buhay natin. Hindi po yun natatapos. Diba? Kaya importante na ma-discover natin kung ano yung breakthrough and then yung turning point na ibibigay sa atin ng Diyos. Amen? Ayan, medyo mahaba yung intro. Mag-list na lang po yung ating main message. So, main message, what are the 5 authorities? Sabi niya, number 1, the power of throne or the power of the triune God or yung God's throne. Number 2, 3 P's, the mystery of salvation, the power that transcends time and space, and the unprecedented and never repeated answer. So yung 5 pong ito, for sure naririnig natin palagi, kailangan na lamang po natin itong ma-experience. For sure naniniwala tayo sa Trinity God, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Pero yung 3 na to, dapat ma-experience natin siya sa buhay natin. Hindi yung pwedeng isa lang, 2 lang. Diba? Dapat yung triune God o yung trono ng Diyos, nararanasan natin sa ating buhay. And ano mangyayari? Yung mystery of salvation ay patuloy natin ma-enjoy. Lagi tayong magpapasalamat sa kaligtasan na tinanggap natin. And we will also experience yung power that transcends time and space. Diba yung recent lang na camp natin, feeling ko ito talaga yung transcending time and space. Kasi, and ano din yan, yung unprecedented answer. Kasi hindi pa natin yan na-experience, hindi pa natin nagawa, pero binigay sa atin ng Diyos. So, it's a turning point din sa church natin na may experience yung ganong klase ng answer. Ayan, and ano pa? Genesis 1:27. Sige, gamitin na tayo. Wala. Genesis 1:27, alam nyo na yan, yung God's image. And then Genesis 2:7, basahin ko, pagkatapos ginawa ng Panginoon, Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. And then 2:18, matapos gawin ng lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao, bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulog. So Genesis 1:27, lahat po nagsimula sa image of God. Yung spiritual strength natin, spiritual power natin, yun po yung image of God. Diba? And then Genesis 2:7, dun sa journey natin, binigyan tayo ng breath of God. Diba? Hiningahan niya tayo. And then yung 2:18, hinanda niya yung mga taong tutulong sa atin. Kasi alam ng Diyos na hindi naman natin kayang gawin ng mag-isa yung isang bagay. Kaya nagpapadala siya ng iba't ibang tutulong sa atin. So yun po yung kanyang promise. Last time po na-share ni Reverend Yu na nung siya po ay siya po ay nag-aaral ng military. Hindi po to yung yung bata pa. Yung kahit matanda na siya, nag-enroll ulit siya sa, pastor na yata siya no, nag-enroll ulit siya sa isang military school. Tapos meron doon isang tao na mas mataas yung position sa kanya, medyo binubuli siya kasi nalaman na nagsishare siya ng gospel. So parang mainit yung ulo sa kanya kasi lahat ng mga taong may connection kay Jesus, binubuli niya. Minsan, pinapalo daw siya ng parang yung hat nila. So ganun yung ginagawa sa kanya. And then one day, nabanggit nung bubuli na, sige nga, patunayan mo nga na ang Diyos ay nag-exist, na ang Diyos ay buhay. Ganyan. Sinabi niya lang dahil siguro parang
siguro takot din siya or parang matapos na yung usapan, sinabi niya lang, yes, buhay ang Diyos and siya yung nag-rule over sa lahat ng bagay. Siya yung namamahala sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. So ganun lang yung sinabi ni Reverend Q. And then, after na-realize niya, yung tao pala na to, meron siyang parang scars sa may nangyari sa anak niya na nagbabakasyon, nahulog sa parang kumukulong tubig, tapos namatay. So, parang parang nagkaroon siya ng galit sa Diyos. Kaya, yung mga tao na naniniwala sa Diyos, inaano niya. Yung parang binabara niya, kinikriticize niya, ganyan. And then, one day, na-share na siya ng gospel ni Reverend Q. Noong time na let's pray for acceptance. Ayaw. Sino next time na lang ganyan? Ayaw. And nagkahiwalay na sila eventually. Then parang after ilang years, nakita sila sa isang conference. In-invite si Reverend Q sa malaking conference para mag-speak. Tapos nakita niya yung lalaki na yun na may ID. Umatay ng conference. Tapos nakita niya, deacon na. So, deacon na sa isang church, tapos nagre-receive din ng training. So, doon na nabanggit nung lalaki na from the time na sinabi mo sa akin na God rule over everything, naniwala naman ako. And na-realize si Reverend yun na bagamat hindi pa yun yung time schedule ng tao na yun, pero parehas na silang ginagamit ng Diyos. So, ganun din. Kagaya ni Reverend Q, dapat magkaroon tayo ng ganung statement na ang Diyos ay bahala sa lahat ng bagay. Diba? So, importante po yun. And, syempre, ang Diyos hindi nakikita ng ating physical na mata. No, yung Holy Spirit, yung kaluluwa natin, hindi po yung nakikita ng ating mata. Kahit yung utak natin, hindi natin nakikita yun. So, importante yun. No? So, tayo habang nandun tayo sa loob ng ating walk of faith, gawin na natin yung mga bagay na pinapagawa ng Diyos. No, from 5 years, hindi ko alam kung ilang years na tayong Kristiyano or 10 years na tayong Kristiyano, kung patuloy pa rin tayong nakikinig sa mga sinasabi ng tao, patuloy pa rin tayong nakikinig sa mundong ito, kawawa naman yung ating walk of faith. Diba? Yung walk of faith natin, dapat nakapaloob siya palagi sa gospel. So, gawin natin healthy yung ating walk of faith. No? Number 2, what must you see first? So, ano ba yung dapat nating makita? I know you're so familiar po yung CBDIP, yung covenant, yung vision, dream, and image, and practice. So, yung covenant na to, in order for us to survive, in order for our spirit to survive, kailangan lagi natin pinangahawakan yung covenant ng Diyos. And then, ano yung mangyayari pag pinangahawakan natin yung sure covenant, yung last message natin, diba, yung correct covenant, magkakaroon tayo ng vision. Yung vision na according sa will of God. Hindi yung vision na according lang sa sarili natin. And then, bibigyan tayo ng dreams. Yung dreams, susunod na lang sa atin. And we will experience yung power of image of God. And then yung eternal answer natin is yung practice. Kailangan may practice. Ako po ay nagda-drive ngayon. Ilang days ko na ba? Piling ko marunong na ako. Manual po muna, pero piling ko hindi po ako para sa manual. Nag-enroll po ako ng automatic. So, ang dali pala ng automatic. No? Sobrang dali. So, para saan? For God's glory din po yung pag-drive na yun. No? Sabi ko nga, kung hindi naman siya magagamit sa church, mas gusto ko na lang po maglakad. Kasi mahilig po ako maglakad. Kung alam niyo po yan. Kaya ayoko po ng mga anything na mga mag-stop sa akin para maglakad. Kasi parang yung the way ako mag-relax pag naglalakad ako. So, siguro kung may car na, parang mag-struggle, tataba ka na kasi wala ka ng lakad. Diba? So, kailangan may disiplina pa din. No? May disiplina pa din. So, importante lang is practice.
No? Sabi ko nga kahit gumastos pa ulit ako, basta safety. No? Kasi tayo-tayo rin naman po yung sasakit kung sakali. Diba? Kailangan pa rin safety. No? Ayun. And number 3, how will this take place? Paano natin may experience yung 5 authorities? Napakasimple lamang po yung 24 hours prayer. So hindi po yun ibig sabihin, hindi ka nakakain, hindi ka na maliligo, hindi ka na mag-aaral, di ba? Yung 24 hours na yun, ibig sabihin po na kinoconnect natin lahat sa prayer. Kasi for 24 hours, marami tayong naririnig, marami tayong nakikita, marami tayong naiisip. Ang importante is, kinoconnect mo siya sa prayer. Last time nabanggit ko yung prayer bag. Di ba? Nilalagay mo siya doon sa prayer bag. Ganun po yung 24 hours. Diba yung mga biktima po ng drugs, ang iniisip po nun ulit, drugs. 24 hours po nila yung iniisip. Diba? Kung paano ba ulit ako makakapag-drugs. Ganon, kung iniisip mo yung in a relationship ka, minsan ganun din yung iniisip mo, 24 hours. Yung mga doktor, 24 hours nilang nakikita yung mga pasyente, lahat talagang may sakit. So, kailangan nila ng gospel kasi paano nila masosurvive kung araw-araw mga umiiyak na lang, mga namamatayan, mga may sakit. Diba? Yung mga police, puro criminal na lang yung na-encounter nila, 24 hours. Diba? So, ganun din po sa atin. Importante na ma-enjoy natin yung 24 hours. And then, we will be yung tinatawag na platform, watchtower, antenna, establish tayo ni God ng mga ganun. And become a partisan or a summit leaders. Yun po yung pinaka-importante. And last po, conclusion. Very familiar po tayo dito yung 5 authorities. No? Kailangan ma-enjoy natin itong 5 authorities o yung 5 powers. 5 powers. Yung spiritual power, physical power, intellectual power, financial power, and manpower. Kailangan nagko-collab. Maganda yung dapat nito, yung complete ingredients dapat natin itong ma-experience. Yung spiritual power, physical power, intellectual power, financial power, and manpower. So, blessing ito sa atin, kailangan na lang natin ito maranasan. Yung lahat ng ito. Paano ka makakapagpunta sa mission field pag may sakit ka? Diba? Paano ka, kung wala kang tulog? Diba? So, importante na nararanasan natin ito in one. So, yun lamang po at maraming salamat. Palakpakan po natin ng Diyos. Let's pray po. Let's pray, Lord God. Salamat po muli sa mensahe na ito. Salamat, Lord God, dahil patuloy mo kami nag-remind about the 5 authorities. Thank you for calling us bilang isang need disciple. Nawa, Panginoon, patuloy namin ma-enjoy yung 5 powers, yung spiritual power, physical power, intellectual power, even po yung financial power, and yung manpower po, Panginoon. Salamat po dahil ngayon po, Panginoon, kami po ay muling nagtagumpay sa aming pagsamba. And mula dito sa mensahe na to, bigyan mo kami ng tamang forum, ng tamang prayer topic, and may display namin, Panginoon, itong mensahe na to sa buong linggo, even po sa aming mga remnants, remnant leaders, sa aming pong future, at sa lahat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.